Magandang araw sa ating lahat mga bata. Kamusta kayong lahat? Mabuti naman kung ganon. At ako nga pala si Binibining Rosnia Mangilala at ako ang inyong magiging guro sa araw na ito upang ating talakayin ang akdang naratibo tulang pambata. So bago tayong magsimula, sa pagtatapos ng ating aralin, inaasahan ko kayo na inyong matutunan ang ating paksa sa araw na ito at ito ang ating mga layunin. Una, naiugnay at naipapaliwanag ang literal or denotation at mas malalim na kahulugan or connotations ng mga salita sa tulang pambata. At pangalawa, makabubuo ng malinaw at makabuluhang pangungusap gamit ang salitang may denotation at connotation mula sa tula. At ang pangulip na ipapakita ang pakikipagtulungan at respeto sa ideya ng mga iba sa kolaboratibong gawain. Handa na ba kayo mga mag-aaral? Tama. Kung ganon, bago tayo dumako sa ating bagong aralin, balikan muna natin ang ating tinalakay noong nakarang araw. So ano nga ba ang huling aralin na ating tinalakay? Okay, Gemma? Tama. Ito ay ang elemento ng tula. So ano ang mga elemento ng tula? Yes, Alipio? Tama, Alipio. Mahusay at naalala ninyo ang ating mga nakarang aralin. At dahil dyan, palakpakan natin ang bawat isa. Ngayon na naalala natin ang mga elemento ng tula, ito ay ang sino ang tauhan, tagpuan, kilos at tema, pansinin natin na sa tulang pambata may mga salita at linya na may mga literal na kahulugan or denotation na may mga kasamang mas malalim na damdamin o mensahe or connotation nito. So upang malubos na nating maintindihan, ngayon ay magkakaroon tayo ng isang maikling laro na tinatawag na match o tugma ang emoji. Dito natin ilalapat ang ideya ng paglalarawan at damdamin bago natin basahin ang tula. Makikita ninyo na ang mga emoji sa screen, hulaan ninyo kung ano ang salita ang kanilang kinakatawan. Pagkatapos pumunta sa tamang emoji corner at ipakita ang inyong flashcard para sa mini-sharing. Handa na ba ang lahat aking mga mag-aaral? Kung ganun, simulan na. Tapos na ba ang lahat? Mabuti. So maraming salamat sa paglalaro ng inyong mga kaibigan dito sa ating Emoji Corner. Palakpakan natin ang bawat isa. So meron tayong tatlong larawan. Una, ito ay isang tama. Ito ay tinatawag na puso. At ang pangalawa, ano naman ang laraw na ito? Tama, ito ay isang paaralan. At ang panghuli naman ay tinatawag na tama, ito ay isang hawak kamay. Magaling! Kaya't mamaya ay malalaman natin kung bakit mahalaga ang mga salitang ito sa ating aralin. So ngayon na naipahayag na natin ang mga damdamin at idea gamit ang mga emoji at isang salita, mapapansin natin na ganito rin ang sa tulang pambata. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang dalawang mahalagang salita. Ito ay ang tinatawag na denotation at connotation. Ano nga ba ang pagkakaiba ng denotation at connotation? So may mga salita at simbolo na may literal na kahulugan o ito'y tinatawag na denotation. Samantala, ang connotation ay may mas malalim na o di literal na kahulugan ng isang salita. Madalas itong nagpapahayag ng damdamin o mensahe. Nauunawaan ba mga mag-aaral? Mabuti kung ganon. So bago natin basahin ang buong tula, pag-usapan muna natin kung ano ang akdang naratibo at tulang pambata. So ating bigyang kahulugan. So ano ang akdang naratibo? Ang akdang naratibo, ito ay isang akdang pampanitikan na nagkukwento o nagsasalaysay ng pangyayari. Samantala, ang tulang pambata, ito'y tulang ginagawa para sa mga bata, karaniwang may payak na salita, ritmo, tugma at mensahe o aral. Naintindihan ba mga mag-aaral? Mabuti kung ganun. So ngayon, na alam na natin kung ano ang akdang naratibo at tulang pambata, ay sabay-sabay nating basahin ang tulang Ang Aking Kaibigan. Simulan na natin. So, kaibigang tapat sa hirap at ginhawa, alalay sa bawat pagsubok, inspirasyon sa pag-aaral at pangarap,
Bukas palad sa pagtulong sa iba. Isang taong maaasahan anumang oras. Gabay sa paggawa ng tama. Ating pahalagahan ang tunay na pagkakaibigan. Nagbibigay saya at pag-asa sa buhay. Di ba't napakagandang tula mga bangaral? Tama kayo dyan. So ano nga ba ang mensahe ng tula? Tama. Ibig sabihin nito, ang tunay na kaibigan ay mapagkakatiwalaan, matulungin at nagbibigay ng inspirasyon. Napakagandang mensahe na tula. Tama mga bangaral, di ba? Tama. So mapapansin natin na may mga ilang salita sa tula na hindi lamang literal ang kahulugan, kundi may mas malalim na damdamin o mensahe. Halimbawa, ang salitang puso. Sa puso, ang denotasyon nito ay organo na sa katawan na nagpapakilos daw ang isang puso sa dugo. At ang konotasyon naman nito, ang puso ay simbolo ng pagmamahal, malasakit at kalinga sa pamilya at kaibigan. Kaya't ganito rin ang ibang salita tulad ng paaralan, bahay, hawak kamay at mga kasama. So sa pamamagitan ng pag-unawa sa denotasyon at konotasyon, mas maunawaan natin ang damdamin at mensahe ng tula at mas mapapahalaga natin kung paano ipinapakita ng mga salita ang ideya at damdamin ng tauhan at pamilya. At sa pamamagitan nito, makabubuo din tayo ng mga pangusap gamit ang konotasyon ng salita. Naintindihan ba ninyo at ang ating aralin mga mag-aaral? May mga katanungan ba kayo tungkol dito? Kung wala ay, ngayon, hatin ko kayo sa dalawang grupo. At meron tayong panuto. Basahin muna natin ito. Una, tukuyin ang denotasyon ng larawan. Pangalawa, tukuyin ang konotasyon. At ang pangatlo, gumawa ng isang pangungusap gamit ang konotasyon. Sa gawain na ito, mayroon lamang kayong 5 minuto upang ito'y sagutan. Handa na ba ang bawat grupo? Kung ganun, simulan na.
tapos na ang inyong oras at ngayon ating basahin ang inyong mga kasagutan batay sa inyong gawain. So unahin natin ang unang grupo. Ang unang grupo ay may larawan silang ilaw. Tama, ito ay isang ilaw at ang denotasyon nito ay ang ilaw ay bagay na nagbibigay liwanag. Tama. At ang konotasyon naman nito, ang ilaw ay simbolo ng pag-asa, gabay at inspirasyon, ibinibigay ng tunay na kaibigan. At ang pangungusap na gamit ang konotasyon naman nito ay ang para lang ang silbing daan tungo sa pagtupad ng aking pangarap. At dito naman tayo sa ikalawang grupo. At ang kanilang larawan ay tungkol sa magkaibigang magkayakap. At ang kanilang denotasyon sa larawan na ito, ang paggakbay o paghawak sa isang tao gamit ang braso. At ang konotasyon naman nito, ito'y nagsisilbing pagmamahal, pag-aaruga at suporta. At ang pangungusap na gamit, ang konotasyon naman nito ay ang yakap ng aking kaibigan ay nagbigay sa akin ng lakas. Dahil dyan, tama ang inyong mga kasagutan at bigyan natin ng isang palakpak ang ating bawat sarili. Maraming salamat mga bata sa inyong pagkikilahok sa ating klase. Palakpakan ng mga salita at nakikita kong marami kayong natutunan sa ating klase. So sa araling ito, natutunan natin ang tungkol sa akdang naratibo at tulang pambata. Napag-aralan din natin ang mga elemento ng tula tulad ng tauhan, tagpuan, kilos at tema na mahalaga upang maunawan ang nilalaman damdamin nito. Bukod dito, tinalakay natin ang denotasyon at konotasyon kung saan ang denotasyon ay literal na kahulugan ng salita at ang konotasyon naman ay mas malalim na kadamdamin o mensahe na ipinapahayag ng salita. Sa pamamagitan ng pag-uunawa sa denotasyon at konotasyon, mas napapalalim natin ang ating pag-unawa sa tula at natuturin tayong ipahayag ang ating sariling damdamin at idea sa paglalaro ng pamilya o iba pang paksa. So bago magtapos ang araw na ito, magkakaroon muna kayo ng isang pagsusulit na inyong sasagutin sa inyong papel. At ang ating pagtataya, basahin ang bawat pangungusap, isang puntos bawat tama at piliin kung ang salita may salangguhit ay konotasyon o denotasyon. Salamat sa inyong aktibong pakikilahok ngayong araw. Sana ay lagi nating isabuhay ang aral na tunay na pagkakaibigan at paggalang sa isa't isa. Magandang araw sa inyong lahat.